There is a small vault for the cash section for the immediate needs. But it's not an extraordinarily big, like a bank vault type of vault, Your Honor. At bukod pa po dyan, meron pa po kayong natatanggap na 10 million pesos kada buwan from the Office of the First Lady. Wow. Magandang araw po, mga kababayan. Nagkautal-utal ang congressman. Bakit nga ba? Itong congressman na sponsor po ng budget ng Presidential Communication Office, abay halos hindi makasagot dahil mukhang hindi sa oriented, no? Sa mga pasabog po ni Congressman Paulo Marcolita. Iki-questioning ka pa naman na yung PCO ay tumatanggap ng pera mula kay Lisa Marcos, tumatanggap sa PCO at tumatanggap kay Bersamin. Talaga kung hindi niya alam, no, kung nakabase lang po sila sa kanilang pag-uusap or briefing doon sa budget, talagang mapapatulala siya. At hirap na hirap po siya sagutin ito. Yan po yung ating pag-uusapan, yan po yung ating main topic. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito, mga kababayan natin. Ayan, nakalike na kayo. Okay, maraming salamat. So, puntahan natin itong matinding interpellation po na ginawa ni Congressman Paulo Marcolita. Talagang manang-mana talaga, no? Kay Senator Rodante Marcolita, itong kanyang anak. Huwag na natin patagalin. Paano pumaldo ang Presidential Communication Office? Kaya pala, tibang-tiba po itong si Claire Castro. Sige, simulan natin dito, mga kabayan. Madam Speaker, Your Honor. Yes, Your Honor. Gaano po kalaki yung building ng PCO? Nakapunta na po ako doon, Your Honor. Hindi naman po mga 4-story, hindi naman po mga 5-story, but actually, kaya po nila. They are comfortably there. Hindi po siya gaanong kalawag, pero hindi naman po siya ganon kalaki. It can house It can the house 240. 242. Yes, Your Honor. Sa tingin ko naman po, hindi magkakaproblema ang PCO in terms of budgeting. Dahil ako rin po ay nakatanggap ng impormasyon na buwan-buwan kayo rin po ay nakakatanggap ng mga assistance from different offices. Totoo po ba na meron kayong natatanggap na 5 million buwan-buwan from PCSO? Madam Speaker. Lingon muna kasi syempre hindi kasama yan sa pinag-usapan nyo. Ano, may paldo-paldo pala ito sa PCSO. 5 milyon ha, monthly yan. Speaker, Your Honor, wala po ang natatanggap ang agency na 5 million from Sure. PCSO po, Your Honor. 5 million buwan-buwan po ito Wala po, Your Honor. At bukod pa po dyan, meron pa po kayong natatanggap na 10 million pesos kada buwan from the Office of the First Lady. Wow. Lingon Madam ulit. Speaker, Your Honor, PCO denies that they receive such amount from the Office of the First Lady, Your Honor. At bukod pa po dyan, di pa po tayo natatapos. Meron pa pong 10 million every month na binibigay sa PCO from the Office of the Executive Secretary. Madam Speaker, Your Honor, again, the PCO denies receiving such amount from the Office of the Executive Secretary. Meron din pong nakapagsabi sa akin na meron kayong napakalaking vault sa PCO na... Tingnan niyo po mga kababayan natin. Lingon ng lingon po ang sponsor ng budget ng Presidential Communication Office. Talagang mapapalingon ka. Siya mismo nagulat siya na may tinatanggap pala na 5 milyon sa PCSO, 10 milyon kay Lisa, mayroon pang kay Executive Secretary Bersamin. Yang tanong natin, saan nanggagaling ang pera na binibigay sa Presidential Communication Office? Para pambayad daw sa mga trolls, pambayad daw sa mga bayaran ng kuda laban po sa mga Duterte. Siyempre malamang, no? Malamang ito po ay konektado din sa pera na nakukuha nila, nakukurakot nila sa mga ghost project, substandard. Hindi lang po yung mga flood control na ghost project, substandard, kalsada, building, lahat na ahensya ng gobyerno na pinagnanakawan nitong gobyerno ni Marcos Jr. Yan din po ang ginagamit nila para sirain ang taong bayan, para sirain ang mga oposisyon, para sirain ang mga Duterte.
Tingnan mo, napapalingon siya, mga kababayan natin. Kasi, nagulat siya eh. Lalagyan ng pera. May bolt Kung pa ako kayo po ha. ay magpapadala ng tao ngayon dun Nako. para mag-inspect for the existence of a big vault na naglalaman at sisidlan ng pera. Pwede niyo po bang i-confirm or i-deny ang existence ng vault na yon na lalagyan ng pera? Madam Speaker, Your Honor, there is a small vault for the cash section for the immediate needs. At least umamin, na small bolt lang daw. Eh, baka small bolt lang yung nakalabas. But it's not an extraordinarily big, like a bank vault type of vault, Your Honor. Kasi po dun daw sa vault na yun, dun tinatanggap yung mga bonuses ng mga keyboard warriors, ng mga vloggers natin na who have reached a certain virality. Dun sila sumasahod. Agoy, mga kababayan natin, oh. Pati alagang trolls, alagang vloggers ay na-booking na naman. Iba talaga ito. Iba talaga itong gobyerno na ito, mga kababayan natin. Madam Speaker, Your Honor, the vault is for the finance section, and it's again, it's not an extraordinarily big vault. It's probably in the hip area ko lang po, yung ganun sa Kalma lang po ma'am, no? Medyo masyadong kinakabahan po yung sponsor ng PCSO, itong congressman ito. Kalma lang po ma'am. the usual ones that you can buy in the Ace Hardware or in such. Sigurado, baka po madam sponsor, yung nakita nyo lang ay nasa first to third floor. Pag umakyat kayo ng fourth floor, mas malaki yata yung vault dun. Madam Speaker, Your Honor, they deny the existence of such big vault. Yung ano lang po talaga, Your Honor, yung para sa immediate needs, cash vault lang po na for the finance section. Opo. Thank you, Madam Speaker, Madam Sponsor. Kaya hindi ako naniniwalang hindi na mo problema sa pera ang PCO dahil napag-alaman ko rin, if you can confirm, nagme-maintain po tayo ng 4 na head vloggers who are receiving 75,000 pesos monthly. At yung bawat head vlogger na yon ay merong, kumbaga downline o meron siyang sinusupervise na 10 vloggers who receive about 10 to 50,000 pesos allowance depende sa kanilang performance. Would you confirm that, Madam Speaker, Madam Sponsor? Madam Speaker, Your Honor, again, the agency denies that there is an existence of 10 vloggers who earn that much. Siyempre, hindi talaga amin yan. Sino bang Martin Romualdez nga, Saldico, Bongbong Marcos, hindi nga amin eh. PCO pa kaya. Your Honor. Ito po kasing mga nakaraang araw, meron pong lumabas na news item na yun daw pong nanay ko di umano ay konektado sa mga diskayas. Isang report ng isang news channel. At tinignan po namin yung analytics. Talagang binuboost yung item na yun, yung news item na yun. Talagang funds were heavily poured on that news item. At ito naman po ay pinick up ng mga vlogger para po ipakalat ang maling istorya na yon. Kaya po naniniwala po ako na napakalaking pera ang ibinubuhos dito sa departamentong ito para kalabanin ang mga kritiko ng administrasyon. Madam Speaker, Your Honor, if I may say, ang nanay niyo po ay teacher ko nung grade 4 po ako sa Filipino, sa Marinol po. And I can vouch for Ma'am Edna's integrity, no? And yung binuboost po na napapansin nyo, hindi po galing, at least on the PCOs end, wala po talagang mga gano'n na trabaho, gumagawa ng trabaho na hired ang PCO
to boost such vlog. Alam nyo, hindi nila madinayan kasi siyempre vlogger din po tayo mga bayan po natin. Yung ilan sa mga vlogger na binabayaran ng PCO, binabayaran no ng administrasyon ni Bongbong Marcos or ni Tambaloslos, umalis na po sila ngayon dahil yun nga no, medyo nagbawas na daw po sila ng vloggers ngayon at isa pa wala na po yung handler nila. So hindi natin alam kung sino yung handler nila. So bawat tao pala na may hawak na vloggers, iba-iba pala yung handler, no? At sila mismo inaamin nila na talaga nakakatanggap po sila ng bayad. Depende po sa performance, no? At talagang dapat kung ano yung binigay sa'yo na script, dapat yun ang susundin mo. Kung anong binigay sa'yo yung topic, dapat yun ang bombahin nyo. Kung gusto nyo talaga makatanggap. So yung iba ngayon ay tumiwalag na dahil hindi man nila kaya, no? Napagod na rin sila at wala rin silang viewers dahil nga hindi naman ka-interesado, no? Itong mga pasabog na ginagawa nila at itong mga script na gusto nilang ipasunod sa mga vloggers. Kaya nakita natin ngayon kung saan yung rally ng Maisog, rally ng UPI, no? At event ng mga Dutertes. So nandun na ngayon yung mga vloggers dahil mas gusto nila yung views kaysa binabayaran po sila ng PCO. Tuloy natin. Totoo yan sa PCO. Or to boost propaganda po, like yung sinasabi niyo po. Opo, ma'am, kayo pala ay estudyante. Pero ma'am, sana hindi kayo naiinis sa akin habang kayo ay dumedepensa sa budget ng PCO. Tayo naman po ay gumaganap lang naman sa ating tungkulin. Ayan. Kamakailan, natanong ko rin po sa committee hearing ng public info habang nandun ang mga opisyalis ng PCO na umiikot po ang si Yusek Claire Castro sa mga universidad natin ngayon. At meron po siyang campaign na nagngangalang Usap Tayo, Bayan Muna, na naglalayon na i-promote ang pagiging mapanuri at maging mapagmatsyag sa pagbasa ng mga social media content, maging matalino para malaman kung ito ay disinformation o kung ito ay actual facts. Madam Speaker, Your Honor, yes, we confirm that there is such program. Ito po ay part of the FOI campaign that is under the PCO, Your Honor. Humingi po ako ng copy ng module na yon, if any, pero hindi po nakatanggap ang aking opisina ng module ng Bayan Muna. Usap Tayo, Bayan Muna. Madam Speaker, Your Honor, we will send, we promise to follow up on this and we will send your office, Your Honor. Opo. Thank you, Madam Speaker. Distinguished sponsor. So, si Attorney Claire Castro po ay nagiging kampiyon laban sa disinformation. Ngunit kamakailan ay nakakakitaan si Yusek Claire Castro bilang propagandist ng ating Pangulo na parang hindi befitting para maging isang spokesperson ng Presidential Communications Office. Bigyan ko kayo ng halimbawa, yung drug testing bill ni Senator Robin Padilla. Sabi niya, napakatapang ni Yusek Claire na binansagang unconstitutional agad ang bill na ito na ipinasa sa Senado para sa drug testing. Samantalang sa ating civil service rules, merong mga requirement ang CSC para isailalim sa drug testing ang mga ordinaryong kawani ng gobyerno at mga opisyales ng mga local government units. Kung mga ordinaryong empleyado ng gobyerno ay pwedeng sumailalim sa drug testing, bakit tila baga meron tayong hinaharang na mga malalaking opisyales na mag-undergo ng drug testing? Wala naman yatang masama dito, distinguished sponsor. Your Honor, Madam Speaker, Your Honor, sasagutin po namin doon po sa anggulo nung kay Yusek Claire. Maingat po si Undersecretary Claire Castro. Kada press conference niya po ay talaga sinisiguro niya na meron siyang mga evidence-backed mga
ebidensyang dala-dala bago po siya magbitaw ng kanyang mga press conference dahil alam na alam po ng media na mafa-fact check po niya ng media to kung sinasabi niya po ay may katotohanan or mere propaganda po, Your Honor. Pero, Madam Speaker, Madam Sponsor, kung tutusin, pwede naman maging optional on the part of the President. Maaari niyang gawin ito ng malaya, di po ba? At hindi na kailangan pang magbitiw ng salita ang ating spokesperson na ang isang panukalang batas ay unconstitutional. Oh, ang ganda ng ano, no? Ang ganda ng mga birada dito ni Congressman Paulo Marcolita, mga kababayan natin, no? Kasi naisa-isa niya po yung mga issue. So, inuna niya dito yung natatanggap na pera mula sa iba't ibang tao. Pangalawa, yung mga bayarang vloggers. O ito ngayon, yung ginagawa ni Claire Castro na pagiging propagandista, no, ng administrasyon ni Marcos Jr. Imbis na tagapagsalita o mag-promote ng ginagawa ni Marcos Jr. naging propagandista kontra po sa mga opposition, kontra po sa mga Duterte, yung ginagawa nitong si Claire Castro. At kung nakikita na hindi na pumapapor sa kanila, kagaya nitong batas ni Senator Robin Padilla, ang bilis nila mag-react at sabihin na unconstitutional. Pero kita nyo naman, mga kababayan natin, na kahit yung pinaka-sponsor ng budget ng PCO, ay hirap na hirap po siya magpaliwanag, no? At siya mismo ay nalilito na kung paano niya sagutin, ipapaliwanag itong mga katanungan at hinihinga ng kasagutan ni Congressman Paulo Marcolita. Kaya saludo tayo kay Kong Paulo. Mga kababayan, tuloy natin mga kababayan. At kung kayo nandito na, no, sa part na ito, please lang, huwag kalimutang i-like po ang video natin. Maraming salamat po. Sige, tuloy tayo. Madam Speaker, Your Honor, are you referring, Your Honor, to, can you repeat again, Your Honor? You're referring to? Ang ibig pong sabihin, Madam Sponsor, hindi po kailangan bansagan agad na unconstitutional ang panukalang ito ng ating butihing senador. Sapagkat malaya naman ang ating presidente na magsagawa ng drug testing without outrightly saying na unconstitutional kagad ito. Itong panukalang batas, pwede naman niyang paunlakan itong mungkahi ng ating senador. Madam Speaker, Your Honor, ako po ay hindi abogado, ngunit ang asawa ko ay abogado. Tinanong ko na po yan. Sa ngayon po, unconstitutional po kasi talaga ang kapag parang voluntary po ang drug testing. Hindi naman po yan parang puwersado na lahat kailangan mag-undergo, Your Honor. Ipersado. If I may add, hindi rin po pinipigilan ng PCO or kahit nino man po ang pagsulong ng any member of Congress sa ganitong mga panukalang batas kung kailangan in the future, Your Honor. Ngunit sa ganong terminology, parang ating binabara na agad at dinedepensa ng ating Pangulo. Anyway, isa pa, sinabi rin po niya na ang Pangulong BBM was not the first to expose corruption in infrastructure projects. On September 3, sabi ni Yuse Claire, he hit former President Rodrigo Duterte with the criticism that VP Sara could have investigated ghost projects even during the former president's term. Pero lumalabas sa mga dating press conference ni PRRD na kinall out niya rin ang DPWH na merong rampant corruption, lalong-lalo na yung mga ghost projects. Gentle reminder for distinguished colleague from Sagip Party List, please wind up. Madam Chair, napansin ko po yung oras ko na habang sumasagot po ang Madam Sponsor, hindi po humihinto yung oras ko. May I request for a 5-minute extension kasi hindi po humihinto yung oras ko. Based on our rules, the answer of the sponsor is included in the time allotted. We have 3 more interpellators, and we have 4 more agencies. With the indulgence of our good colleague, we have given you 32 minutes and 24 seconds. Madam, The distinguished gentleman is given an extension of 1 minute. Please proceed. Madam Speaker, yung pong ating kasama, si Honorable Tino, naka 37 minutes po. Bawat ahensya. Sana naman po, mabigyan lang ako ng kahit 5 minuto.
With your kind indulgence, Madam Speaker. With the indulgence of our colleagues from the minority and the majority, we are giving you an additional 2 minutes extension. Please Okay po. proceed. Let me just wind up with a manifestation. Ngayon po lumalabas na nagkakaroon ng optics versus reality. Ang nagiging pangunahing trabaho na lang ng PCO ay pabanguhin ang imahe ng ating administrasyon sa gitna ng mga iskandalo na talagang nakakarimaryo kung tutuusin. At hindi ko alam kung nagiging epektibo sila sa kanilang mandato para depensa ng ating Pangulo. Kung matatandaan nyo, nung nakaraang eleksyon, 4 lang yata na administration candidates ang nanalo. Ito ay isang testamento na mukhang hindi epektibo ang ginagawa ng PCO sa pagpapabango ng imahen ng ating administrasyon, partikular na ng ating Pangulo. Madam Speaker, Your Honor, rinireport din po ng PCO ang lahat-lahat po ng available help, lahat ng programa na pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan. Hindi lang naman po mere pagpapabango ng ating Pangulo ang ginagawa ng PCO. Also, ang IBC 13, which is one of the government corporations attached to PCO, Congress TV po, nagde-deliver po ng live ng mga hearings. So wala po yun editorializing. Yun po ay hinahatid live. Wala hong putol. So kaano ho ang nangyayari sa mga committee hearings sa Kongreso, sa mga budget hearings, yun po ay hinahatid live. So wala pong pinapabango doon or wala pong specific na pinapakita. Lahat po yun ay delivered live. Ganun din po sa Pangulo, ganun din po ang hinahatid po ng PCO. Your Honor. Thank you, Madam Sponsor. Nanalo po ang ating Pangulo primarily through marketing genius, through social media. Yan po ang kanyang sinasabi na nagpanalo sa kanya, ang social media. Ngunit, hindi naman pwedeng puro social media na lang. Hindi naman natin pwedeng gamitin ang social media para pagtakpan ang mga kamalian ng ating gobyerno. Kung mahusay sana ang pamumuno ng ating gobyerno, hindi na natin kailangan sanang gumastos ng napakalaki sa social media para ipagtanggol ang administrasyon na ito. Yun nga pong ating dating Pangulo na si Pangulong Duterte, ang mismong taong bayan na ang nagtatanggol sa kanya. Hindi niya na kailangan mag-hire ng mga napakaraming trolls at keyboard warriors. Tama. Mismo mga tao na mismo ang nagtatanggol sa kanya. Hindi na kailangan maglaan tayo ng artificial na magtatanggol sa ating pamahalaan. Madam Speaker, Congressman Marcoleta, please wind up. Madam Speaker. Ito si Karen, no? Gigil na gigil. Kapag pinag-uusapan na po, nababanggit po ni Congressman Paulo Marcolita, itong dating President Duterte, lagi niya sinasabi, no, time's up ka na, mag-wind up ka na, tapos na yung oras mo. At ayaw nila magbigay ng extension kay Congressman Paulo Marcolita. Obvious na obvious po yung mga taong ito na talagang pilit nila pinoproteksyonan ang PCO, pilit nila pinoproteksyonan ito si Bongbong Marcos. Kasi totoo naman po yung sinasabi ni Congressman Paulo no? Na isa sa mga ginagastusan ng Presidential Communication Office ay itong pinupuntuhan, itong mga vloggers, trolls, social media influencers, pati na rin ang mainstream media para depensahan itong kamalian na ginagawa ni Bongbong Marcos at pagtakpan ang kapalpakan po na nangyayari ngayon. And kagaya nga na sinasabi ni Congressman Paulo na unlike kay President Duterte, hindi niya kailangan magbayad ng mga trolls. And totoo naman, wala pong trolls na binabayaran, wala pong vloggers na binabayaran, kundi ito kusang nagdedepensa tayo po kay President Duterte, kay Vice President Sara, dahil alam natin na sila ay nasa tama, sila ay tama, at hindi po sila nagsisinungaling pagdating po sa pagmamahal sa taong bayan, lalo na po sa punto na kahit anong ginagawa nilang paninira, hindi po sila nagtatagumpay, mga kababayan po natin. And obvious na obvious po, no, na mukhang kulang sa kaalaman itong si Congressman Queenie Gonzales para depensahan
itong mga isyo na binabato po ni Congressman Paulo Marcolita sa isyo ng PCSO. Hindi alam ni Congressman Gonzales dahil ang akala niya siguro budget lang, pero hindi niya alam na may mga hawak pala na alas, no, mga pasabog itong si Congressman Paulo Marcolita, lalong-lalo na sa isyo po ng pagtanggap nila ng pera mula sa PCO, Lisa Marcos, Executive Secretary Bersamen, at yung dami ng trolls na binabayaran po nila. At ang laki ng vault na nasa opisina ng Presidential Communication Office. Alam mo, itong si Congressman Paulo Marcolita, anak ni Senator Marcolita. So hindi yan magsasabi, hindi yan magtatanong hanggat wala po silang patunay na ebidensya. Kasi galit na galit po sila sa pagpapakalat ng fake news. Particularly po ang ginagawa nitong si Claire Castro. Okay, so ayan, sunog na sunog po ang PCSO, booking na booking, pati yung kanilang sponsor na congressman, na si Congressman Queenie Gonzales, ay halos hindi makasagot at hindi makapagsalita. Okay, so jump on po tayo sa ating next topic, mga kababayan po natin. Dalawa lang po yung topic na pag-uusapan natin. So ito, no, madalas nila kini-question si BP Sara kung napupunta sa ibang bansa, at ang purpose ni BP Sara hindi lang para bisitahin yung mga kababayan nating OFW, di ba? Kundi para suportahan ang mga rallies para mapabilis yung pagpapauwi ni President Duterte. So hindi po siya naglalakotsa, lalong hindi po siya naglulustay ng pera ng taong bayan dahil sariling pera niya po yung kanyang ginagastos. At pagdating naman sa kalamidad, kahit saan, gaano man niyang kalayo, gaano man niyang kahirap, bagyo, lindol, volcanic eruption, nandyan po ang Office of the Vice President. At kung nagpaplano pa lang itong opisina ni Bongbong Marcos, ang ibang ahensya ng gobyerno, on the go na po, nasa ground na. Yung taga Davao, nasa ground na po ang Office of the Vice President dahil lagi po silang nakahanda. And ang kauna-unahang nagrespondi po sa Cebu, no, na national government po natin ay ang Office of the Vice President. Samantala, itong si Bongbong Marcos nasaan? Si Bongbong Marcos, mga kababayan natin, nasa Masbate. No? At halos hindi niya pa alam. Kini-question niya pa ang media, kini-question niya pa yung kanyang mga staff, mga tao na nagkalindol ba? Parang nagkalindol sa Cebu. Kamot na naman ang ulo. So anong gagawin natin? Ito ang problema kapag ang presidente, kapag ang leader ay weak leader nga. Ito, puntahan natin muna si BP Sara bago tayo ma-stress dyan sa pagmumukha ni Bongbong Marcos. Buntag na. Ay, pagbisita ba? Ayos, ma'am. Ako umuha ni ma'am, iuna sa namo din sa ito. Makaba sa buntag na. Ay, pagbisita ba? Ayos, ma'am. Tingnan nyo mga kababayan natin busy-busy po si Vice President Sara, pero inuna niya po napuntahan ito kahit gabing-gabi na dahil gusto niya maparamdam hindi lang po yung financially, yung pagkain na binibigay, no, tulong ng Office of the Vice President. Gusto niya kasi pakita sa tao na nandito lang ako. Anumang kalamidad na dumarating sa atin, hindi ko kayo papabayaan. Pero ang Bongbong Marcos, mga kababayan natin, nasaan po siya? Nasa Masbate. Imagine mo. Yung Masbate po is nakatanggap na ng tulong. Nakatanggap na ng lahat ng mga tulong nung sila po ay sinalanta ng bagyo. Pero kailangan niya pa pumunta kasi nga po mahina yung ratings niya. Mahina sa kanya or galit sa kanya yung mga Bisaya at taga Mindanao. Kaya gusto niya magpakitang gilas na kunwari daw ay concern po siya. Pero yung Cebu, hindi niya alam na nagkakalindol pa. Ang bagyo, hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata nung kagabi. Kaya't may lindol pa. May lindol pa yata kagabi. Nung kagabi. Imagine nyo po mga kababayan, hindi pa siya sure kung nagkalindol ba talaga kagabi. Talagang utak mga kababayan natin. Ayan sinasabi ng kanyang mga trolls, no? Bakit sisihin nyo yung presidente sa nangyaring kalamidad kagaya ng lindol, bagyo daw? Bakit hindi mo sisihin? Kaya nga tayo may ahensya ng gobyerno na nakatutok
sa mga parating na kalamidad. Kaya nga po tayo may mga technologies para mapaghandaan, no? At kung dumating man ang mga kalamidad na ito, dapat, no, agad na nagre-responde ang ating gobyerno. Imagine nyo po mga kababayan po natin, mismo ang gobernador ng Cebu ay nananawagan ng rescue, nananawagan pa, naghingi ng tulong, no, na madala sa mga ospital yung kanilang mga pasyente. Hindi after ng hindi agad-agad after ng malakas na lindol Ilang oras na po yung nakalipas kasi hindi pa rin nagpapadala ng mga equipment, ng mga tulong itong national government po natin. Ando na si Kibo, ando na po yung DSWD. Pero nasaan yung mga equipment, nasaan yung mga kinakailangan? Ando lang, physical na pumunta sila. Pero yung tulong wala pa. MVP Sara ba, nandun na agad. Tapos sinabayan po tayo ni BP Sara. Isipumura ko saan? Wala po So ito yung problema natin mga kabayan. Now, na kahit ano nilang gawing paninira sa mga Duterte, hindi nila kayang sirain. Dahil nakikita ng tao kung paano po tumulong ang mga Duterte, paano po mag-responde sa anumang kalamidad yung nakarang administration. And ngayon, si Vice President Sara. Tandaan natin mga kababayan, limitado pa po ang budget ng Office of the Vice President. Kaya nga natutuwa ako nung nagkaroon ng budget deliberation sa Senado dahil sinabi ng mga senador na total daw nagkakaroon naman sila ng insertion. Yung insertion daw po nila ay ibigay na lang nila sa Office of the Vice President para maging working Vice President naman si BP Sara. Kasi nga po, paano maka-working Vice President si BP Sara? Walang pundo. Paano po siya makagalaw, no, na walang pundo ang kanyang opisina? Although medical assistant, burial assistant, ay kailangan nilang tanggalin sa kanilang serbisyo dahil tinanggalan po sila ng budget. Dahil ang budget na nakaraan para sa libreng burial, libreng medical assistant, ay ninakaw po ng mga kongresista. Idinagdag nila doon sa DPWH, idinagdag nila doon sa DSWD, sa ayuda, para may nakawin sila, may front sila na pwede nakawin. Dinagdag nila doon sa DPWH para may mga ghost projects sila. Hindi lang po flood control, no, kalsada. No, ang dami nilang paraan na pagnanakaw. Pati pagpapagawa ng mga school buildings, pinagnanakawan pa. So, ganyan po ang kanilang ginawa. Pero yung serbisyo na para sa taong bayan, hindi nila ginagawa. Kaya dapat magkaisa po yung lahat. Sa laban, sa korupsyon, sa gera kontra korupsyon, hindi po magtatagumpay ang iilang tao lang. Ang iilang mga anti-corruption advocates lang. O hindi magkakaisa ang taong bayan. Kaya magtulungan po tayo, makiisa po kayo sa anumang pinapatawag, no, na peaceful rally para marinig ang boses ng bawat Pilipino sa laban kontra korupsyon. Panagutin, ikulong ang mga magnanakaw na ito. Na dapat yung pera na yan ay agad-agad mabibigay sa mga biktima. Pero hindi natatanggap. Kulang sa pasilidad yung ating gobyerno, kulang sa equipment kasi napupunta lamang kay Martin Romualdez Saldico at kay Bongbong Marcos. Yan na po yung ating update mga kababayan po natin. Maraming salamat po. At kung kayo po ay umabot sa video ito, hindi pa kayo nakasubscribe, pag-subscribe naman. Kung hindi pa kayo nakalike, palike naman. Maraming salamat at mabuhay po ang bansang Pilipinas.